Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa programang Break Time. At mukhang makahabol naman sila kay Mayor. Ayan na. Ay, wala pa. Sila kay Mayor. Tayo, makalma. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, pansamantala, si Ray Sibayan. At Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Break Time. Sa dibong headline sa programang Break Time, mga barko ng China sa Bao de Masinloc pinalalayas. Opisyal ng China ipinatawag ng DFA. Pinsala naman sa barko ng Pilipinas sa pagbomba ng tubig ng China aabot sa 3 milyong piso ayon yan sa Philippine Coast Guard. RH Break Time. 39 na mga lugar sa buong bansa dumaranas ngayon ng Danger Level Heat Index ayon sa Pag-asa. Matinding init o heat index sinisi ng Meralco sa overloading ng power supply. RH Break Time. Luzon Grid nasa yellow alert pa rin ngayong Huwebes sa nipis ng supply ayon po sa NGCP. 100 pisong wage hike bill hiniling na sertipikahan ni Pangulong BBM bilang urgent ayon naman kay Senator or Senate President Zubiri. RH Break Time. Mas maagang work schedule ng LGU sa NCR ipinatupad na ngayong araw nito ng Huwebes. Dennis Cornejo, Cedric Lee at dalawang iba pa guilty sa reklamo ni TV host actor Vong Navarro. Yun. RH Break Time. 3 jeepney drivers na heat stroke sa Pangasinan patay. RH Break Time. Buong Bangsamoro Region isinailalim sa state of calamity sa epekto ng El Nino. RH Break Time. Mamaya dito na sila kay. Basahin ko muna itong lakay. Ipinatawag ho ng Department of Foreign Affairs si Chinese Deputy Chief of Mission Zhou Ziyong matapos ang panibagong water cannon incident ng China sa barko ng Philippine Coast Guard. Kasabay po nito iginit po ng DFA na kailangan ng lumayas. O China, dapat na raw kayong lumayas. Ito ho mga barko ng China na umaaligid sa Bao de Masinloc sa lalong madaling panahon. Sa isang statement, sinabi ng DFA na mariing kinukondina ng Pilipinas ang patuloy na panghaharas, pagbangga, pagharang, paggamit ng water cannon at iba pang mga pambubuli ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Kamakailan lamang ibinomba nga ho ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng Philippine Coast Guard at ng BIFAR dyan po sa may area ng Bao de Masinloc. Dahil dito'y napinsal ang barko ng Philippine Coast Guard habang may pinsala din ang barko ng BIFAR sa panibagong pambubuli ng China sa West Philippine Sea. RH Break Time. Samantala naglalaro sa pagitan ng 2 milyong piso hanggang 3 milyong piso ang halaga ng pinsalang ginawa ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard. Ipinakita ng mga opisyal ng Philippine Coast Guard ang naging pinsala ng paninira ng water cannon ng China sa BRP Bagakay na nakabalik na mula sa Bao de Masinloc at nakadaong na sa Pier 13. Itinuro ng Philippine Coast Guard officials ang nasirang canopy maging ang lead wall na gamit nilang pang-anunsyo sa mga mangingisdang Pinoy kapag may mga operasyon sila. Kaya lang, sabi ni PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, sasagutin pa rin ng gobyerno ng Pilipinas ang pinsalang natamo ng barko ng PCG. Narito naging pahayag ni Balilo. Action ni Admiral Gaban dito ay pa-repair kagad sapagkat marami pa tayong misyon na gagawin at ayaw natin na pupunta yung barko natin doon ng hindi maayos at kulang doon sa mga equipment. Meron naman tayong budget para sa mga ganitong mga wear and tear ng barko.
paalam natin po sa National Task Force on the West Philippine Sea. Bahala nila sila kung isasama nila ito dun sa protesta na gagawin dun sa Chinese government. Sa lakas ng pressure ng water cannon, sinabi pa ni Balilo na nabali ang ilan sa mga bakal ng kanilang barko na mas delikado pa kung tao ang tatamaan nito. Naritong muli si Balilo. Yun na nga, Manong Deo, kayo na tinitignan namin ni Boy at ina-assess namin. Pagka ikaw tinamaan nito kasi yung bakal nga nabali. Di mas lalo kung tao yan. Nasira. Kaya nga kung tao nga ang natamaan nito ay sigurado walang bra. Yung kanyang mga buto mabalian. Hindi natin malaman kung ano mangyayari. At maraming salamat, Admiral Balilo. Ray Sibayan. Sa detalye pa rin ating mabalita, nakaranas nga ng danger level na heat index o damang init ang 39 na lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, pinakamataas ang inaasang heat index sa Pili, Camarines Sur na tinatayang aabot sa 48 degrees Celsius. Naku, grabe ha. Pwede nang magluto sa ilalim ng araw. Sa Metro Manila naman, 42 degrees Celsius ang maaring nadamang init batay sa may bahagi ng Science Garden sa Quezon City. Habang dito sa Pasay City ay nasa ng mga 43 degrees Celsius sa Ninoy Aquino International Airport, Pasay. 45 hanggang 47 degrees Celsius naman ang inaasang naramdaman sa Dagupan City, Pangasinan, Tacloban City, Leyte at maging Salawag City, Ilocos Norte. Samantala, muling isinailalim sa yellow alert ang Luzon Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, umiral ang yellow alert sa pagitan ng alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Sabi ng NGCP, 4 sa planta ang bumigay mula 2023, 3 sa pagitan ng Enero hanggang Marso at 13 na ang planta simula nitong nakalipas na Abril. Ipinahayag naman ng Meralco na tumaas ang mga insidente ng overloading o surge ng kuryente sa kanilang mga transformer ngayong mainit ang panahon. Paliwanag ni Meralco spokesperson Joe Saldarriaga, matas na index ang dahilan ng manasabing surge ng kuryente. Matandaan na kamakailan lamang ilang barangay sa Metro Manila ang nawala ng kuryente matapos sumabog ang kanilang mga transformers. Narito si Joe Saldarriaga ng Meralco. Tama ka, Jerry. Yung surge of consumption, yung binanggit nyo kanina, yung increased load, kasi usually sa isang area, meron lang yan certain connected load na dinesign ng system. Nakaya niya. Normal. O may konting leeway para in case merong konting pagtaas dun sa load sa area. Pero ito, kakaiba ito eh. Halos kuminsan tingin ko ito more than 1.5 or double the load. So yun yung nangyayari ngayon. Yung mga aircon, kung dati isa lang ang binubuksan, dapat 8 oras lang sa gabi lang, ayun, walang patayan eh. Sinabi pa ni Saldarriaga na doble rin ang oras ng trabaho ng cooling appliances at halos wala ng patayan na gawa nga ng mainit na panahon. Bilang tugon sa mga Bilang tugon, sinabi opisyal na agad nilang isinaayos sa mga ito upang makatulong sa mga apektadong residente, lalo na ang mga nawalan ng supply ng kuryente. Samantala, hindi babawasan ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig sa buong Metro Manila. Ito ay matapos silang aprubahan ang hiling ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na panatilihin ng 50 cubic meters per second na alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Ayon kay MWSS Department Manager Engineer Patrick Dizon, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam dahil sa matinding init. Kaugnay nito, patuloy na makararanas ng mahinang pressure ng tubig ang mga residente ng National Capital Region bilang hakbang para maiwasan ang pagkaroon ng water interruption. Narito ang pahayag ni Dizon. Isa sa mga inisyatibo natin
para pababayin po lalo yung konsumo po ng ating pong mga customers ngayong summer. At para na din po mapababa yung ating pong leakages o yung mga nasasayang na tubig sa ating pong sistema. Pero ini-ensure naman namin na Ms. Nina na sa ating pong kababayan na hindi naman po tayo mawawalan po ng tubig sa mga oras po na magkakandak kami ng mga pressure management strategies at ihina lamang po yung ating pong pressure post ng ating pong tubig. Samantala, dapat nang i-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang dagdagan ng 100 pesos ang sahod ng mga manggagawa. Ito ang apela ni Senate President Juan Miguel Zubiri kay Pangulong Marcos dahil ito anya ang pinakamagandang regalo ng Pangulo para sa mga manggagawang Pilipino. Paliwanag ni Zubiri, magandang maisabatas agad ito para mapakinabangan ng mga manggagawa sa harap na mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang 100 peso daily minimum wage increase bill ay naaprubahan na sa Senado noong bumpa ng Pebrero at nakapending naman ngayon sa Kamara de Representantes. Sa iba pang balita, ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos na kailangang reviewin ang umiiral na minimum wage rate ng mga manggagawa sa bawat rehiyon. Ito ang ibinahagi ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma sa panayam ng DZRH kaugnay sa Araw ng Paggawa kahapon. Narito ang naging bahagi ng panayam kay Laguesma. Kaugnay po dun sa tagubilin at direktiba ng Pangulo for a timely review of the existing minimum wage rate 60 days prior to the anniversary po. Ang sinabi po ng ating Pangulo, 60 days prior to the anniversary of the last wage increase. Dagdag pa na opisyal, ipinag-utos din anya ng Pangulo na sa National Wages and Productivity Commission na repasuhin ang umiiral na polisiya na may kinalaman sa pagpapatupad ng sahod ng mga manggagawa sa bansa. Ito ay naglalayon anya na maisulong ang uncertainty at fairness ng mga stakeholder at ng mga manggagawa. Ayon naman sa kalihim, kanyang sisiguraduhin na maiimplementa ang naturang tagubilin ng Pangulo. Babalikan natin ilang pang detalya na ating mga balita. Nako, ang businessman na si Simeon Ras at model na si Denise Cornejo. Ba't wala rito si Cedric Lakay? Cedric Lee. Siya ba si Simeon Ras? Hindi, sa Bali. Sa Bali, iba pa yan? Ayan. Di ba kasama sa'yo natulang si Cedric Lee? Ba't wala dito sa news natin, Elaine? Ayan, abay hinatulang makulong ng habang buhay matapos sampan sila ng kaso ng TVO's actor na si Bong Navarro. Wow! Dadalhin na sila sa New Bilibid Prisons ngayon. Si Denise dyan sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Naku, higing reyna ito sa Women's Correctional. Oo nga lang. Yung beauty yan, Denise Cornejo. Yan, makukulong ng habang buhay. Diyos ko. Samantala, naku mga kuya, ingat ha sa mga jeepney drivers, maging sa mga angkas. Yung, anong tawag sa mga ride-hailing vehicles. Ayan, yung mga riders. Ayan, ingat po mga kuya dahil 3 jeepney drivers ang na-hit stroke, namatay. Sabi nga na aking bubit dyan sa East Avenue Medical Center, Miss Thea. Ano daw, Lakay? 13 na ang naitala nilang dinaldoon na namatay dahil sa heat stroke. Ayan, kaya ingat po ha. Naku. At buong Bangsamoro Region sa Mindanao isinailalim na sa state of calamity. Epekto naman ng El Nino phenomenon. Ang detalye po na balitang yan sa ating pagbabalik. Oras sa Miss Let mula sa Malacanang, Raymond Adpaas mula sa Senado, standby Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael Ismaygay, Hermana Rosie Sarangaya, alas 4:25. Oras sa ganap na alas 4:29. Sa detalye pa natin mga balita, dadalhin na sa New Bilibid Prisons ang negosyanteng si Simeon Ras at ang model na si Denise Cornejo matapos na mahatulang guilty
sa kasong serious illegal detention for ransom na reklamo ni actor TV host Bong Navarro. Batay sa naging edisyon ng Taguig Regional Trial Court, agad na sumailalim ang dalawa sa medical at booking procedure dahil sila ay present sa korte ng igawad ang promulgation o hatol. Si Ras ay dadalhin na sa New Bilibid Prisons habang ang model na si Denise Cornejo ay dadalhin naman sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Samantala at large ang iba pang co-accused na si Cedric Lee, nasangkot din sa pagdetain at panggugulpi kay Bong Navarro noon, at maging ang co-accused na si Ferdinand Guerrero na sumuko. Ayan na. Ang PNP ay nanawagan sa kanila na sumuko at makipag-ugnayan sa kanilang abogado para ayusin ang kanilang pag-surrender. Sina Cedric Lee at Denise Cornejo at dalawang iba pa na si Simeon Ras at sino yung isa? Ferdinand Guerrero ay sinentensyahan ng parusang reklusyon na perpetua o pagkakulong ng 40 taon. Parang di mo ma-imagine ang Denise Cornejo, ha? Oo lang kay. Makukulong sa Women's Correctional. Pwede kayo maparol yan mga ganyang kaso lakay? Siguro pagka maganda ang kanilang record sa loob, ayan, oblo, di pwede. Kaugnay nga na balitang yan, hinatulang guilty beyond reasonable doubt sina Denise Cornejo, Cedric Lee at dalawang iba pa sa kasong serious illegal detention for ransom na reklamo ni TV host actor Bong Navarro. Sa desisyon ng Taguig Regional Trial Court, Branch 153, sinintensyahan ng reklusyon perpetua ang 4 na akusado. Samantala, agad namang kinansela ng korte ang piyansa at naglabas ng warrant of arrest laban kina Lee at Guerrero. Pinagbabayad din ng korte ang mga akusado kay Navarro ng 100,000 piso dahil sa civil indemnity, 100,000 piso na moral damages at 100,000 piso na exemplary damages. Yun lang? Oo, laki no? Parang lumabot ng milyon. Parang barya yun ano? Oo. Anong taging 100,000 per accused? Sa grabing sinapit ni Bong Navarro, di ba? Ayan, kahihiyan, bugbog. Bugbog sarado. Correct. Ayan, pagkatapos dinitain, ayan, nawalan ng hanap buhay. Pagkatapos, akusahan ng rape. Yun na nga, lakay, di ba? Parang maliit, no? Oo, samantalang punta ka kondo, dala ka food. Dala ka food. Kaya huwag ka basta-basta nagdadala ng food lakay. Nakakatakot. Samantala sa iba pang balita, patay. Naku mga kuya ha, sa mga drivers, riders, ingat-ingat ha. At maski hindi po mga riders, drivers dyan ha, tayong lahat po mag-ingat ha. Lalo pa ang mga senior citizens. Aba hindi na po gawang biro itong mga nangyayaring heat stroke ha. At namatay nga ang 3 jeepney drivers at ito ay nangyari sa Pangasinan dahil naman sa heat stroke. Ayon sa presidente ng WAN Pangasinan Transport Federation na si Bernard Tuliao, 3 sa kanilang mga miyembro ang namatay dahil sa matinding init ng panahon. Kaya pinaalala ni Tuliao ang kanyang mga kasamahang drivers na huwag nang bumiyahe kapag matindi ang init. Naku, dyan pa naman sa Pangasinan, sa Dagupan, ha? Init lakay. Abay, heat index dyan, di ba? Oo, 47 mo, 48 degrees ang init ng ang heat index ngayon. Samantala, nabigyan naman ng tulong ang pamilya ng mga nasawing drivers dahil nga sa heat stroke. Samantala, nagpasalamat naman ng TV host actor na si Bong Navarro sa hustisya na nakamit matapos ang 10 taong paghihintay. Ayon kay Navarro, labis ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa kanyang asawa, pamilya at mga kaibigan. Nagpaabot din ito ng pasasalamat sa Taguig RTC na nagbaba ng desisyon, gayon din sa kanyang legal team sa pamumuno ni Attorney Alma Malonga. Ngayong araw, ibinaba ng korte ang desisyon sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng aktor laban kina Cedric Lee, Denise Cornejo at 2 iba pa.
Huli kaya ng buhay si Cedric Lee. Baka nagtago na sa abroad dito. Naku. Samantala sa ating mga reports, unahin natin ang report mula sa Malacanang. Standby, Raymond, standby man ang Milky. Mga ahensya ng pamahalaan hirap sa paghanap kung sino ang nasa likod ng deep fake audio gamit ang boses ng Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo yung mga cybercrime experts natin mukhang Bakit laka? nakapsut na. Sleeping under the mango tree? Hindi naman siguro. Mukhang mahina ang DICT natin. Ha? Abay, di daw mahanap. Talaga ba? Alamin natin ang report mula kay Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Stea, aminado ang National Intelligence Coordinating Agency na challenging ang pagtuntun sa mga taong nasa likod ng kumalat na deepfake technology laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NICA Deputy Director General for Special Concerns Abelardo Villacorta na lumabas sa paunang investigasyon na nasa ibang bansa ang Internet Protocol o IP address ng gumawa ng manipuladong audio recording na ginamitan ng artificial intelligence. Pero sabi ni Villacorta, mayroon silang mga katuwang ng ibang intelligence agencies hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Ayon sa opisyal, nakikipagtulungan sila sa PNP, AFP, DICT at iba pang ahensya para mahanap ang mga social media bloggers at hackers na responsable sa deepfake audio. Pakinggan natin si Deputy Director General Villacorta. It happened that itong mga to ay mayroong virtual personal and although we know that they came from one country, lumalabas na ang VPN nila ay nasa kabilang bansa. So it's becoming very challenging on our part to really identify these people involved in this kind of activity. Si Deputy Director General for Special Concerns, Abelardo Villacorta ng NICA. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ayan, kumusta ma-schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Huwebes? Oo, binanggit lang Lakay na mayroon siyang private meetings ngayong araw ng Huwebes. Kanina sa ambassador ng China? Hindi. Hindi Lakay eh. Diyan siya parang may media interview siya, parang foreign media. Yung request nating schedule, ba't wala pa? Hindi pa kayo na-schedule Lakay. Wala pa, tagal-tagal naman. Para kayo mag-face off Lakay, magkamukha pa naman kayo. Di ba, Miss Let? Baka nakapila Lakay. Ganun ba? Tagal na. Last year pa yan naman. Matampuhin. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Miss Thea. Samantala, mas mabigat na parusa laban sa gumagawa ng counterfeit medicines. Isinusulong sa kamara. Bakit naman pinipeki ang mga gamot? Idetalye mo RH12, Milky Rugunan. Manang Milky. Thea at Lakay, dahil sa talamak na pagbebenta ng mga peking gamot, lalo na sa online, dapat magpatibay ng mas mabigat na mga batas laban sa masangkot sa counterfeit medicines. Ginawa ni Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan ang atela matapos manawagan ang Intellectual Property Office of the Philippines at ang Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines laban sa talamak na bentahan ng mga peking gamot. Sa House Bill 3984 ni Yamsuan, iminumungkahing patawan ng habang buhay na pagkabilanggo ang masangkot sa paggawa at distribution ng mga counterfeit pharmaceutical products. Bukod sa malakas na kampanya, iginit ni Yamsuan na dapat mas malakas ang batas para maprotektahan ang kalusugan ng publiko, lalo na sa mga peking gamot na nagkalat online. Sa babala ng Food and Drug Administration, karaniwang gamot na pinipeke ay ang bersyon ng mga methylamic acid, ibuprofen at makarintulad pang mga gamot. Ayon kay Yamsuan, tumataas ang mga kaso ng pinipekeng gamot kaya dapat tulungan ng publiko ang kampanya ng FDA sa pagkalat na mga ito sa merkado, lalo na online. Para sa kauna-una sa Pilipinas, Manang Milky, saan ba ginagawa itong mga yung mga peking gamot? Saan ba ginagawa yan? Dito o galing abroad? Naku Lakay, karamihan yata mukhang galing sa abroad. Yung mga makikita mong online na
kung titignan mo, napakamura naman. Kaya dapat tignan din ng mga nag-order online na kung para sa bibili natin, halimbawa, na mga branded na medicine, napakamura nung bibili. Dapat magduda na sila kung talagang yung mabisa yung resulta dito sa kanilang sakit. At yun ang sinasabi ng FDA, huwag bibili ng mga gamot online. Ayan. Para sigurado, Mercury Drug. Ayan. Okay, Watsons. Mga branded na pharmacies. Ayan. Meron naman tayong mga generics, di ba? Meron din. Legit. Ayan. Oo, mga legit yun. Okay. Teka muna, kakandida ko itong habang congressman sa Parañaque, si Congressman Brian Yamsuan. Ay, hindi pa natin nakatanong lakay. Siguro, alamin natin dahil nalalapit naman na ang midterm election. Mukhang kakalabanin si yung may-ari ng pawn shop, Gastang Bunting. Magiging makulay ba ang labanan? Oo. Iba talaga ang lakay, bubuit nila. Maraming salamat, Mara Milky. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ako si Neil Trigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky mula sa Kamara. Ito na mga classmates, mga teachers, mga misis, mga kuya, ha? Yung pagbabalik sa lumang school calendar na June hanggang March. Abay talagang matindi ang suporta ng mga senador. Abay, gusto nga ni Senate President Mig Subiri, Raymond, kung pwede, next, this year na. Agad-agad na? Oo, agad-agad na. Ayan. Wala kayo kakabukasyon lang, pasukan ulit. Kunting sakripisyo mo na yung mga teachers na ala daw pahinga. Ayan. Ganun din naman eh. Ayan, next year, ganun din. Di, pwede na ngayon. Offset na lang. Oo. Narito ang report mula kay Aris number 28. Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor Mistea, dumarami ang mga senador na nagpayag ng suporta sa agresibong plano ng Department of Education o DepEd na ibalik na ang lumang school calendar na nagsisimula sa buwan ng Hunyo at nagtatapos sa buwan ng Marso. Ito ay sa gitna ng naranasan nating matinding init ng panahon. Sa katunayan ay ilang mga lugar na nakapagtala ng dangerous level ng heat index araw-araw. Ayon kay Senador Ramon Bong Revilla Jr., mas makabubuti sa lahat ng mga guro, mag-aral at mga magulang kung maibalik ang lumang school calendar. Dahil kita naman natin itong mga nakalipas na linggo na wala na halos face-to-face classes dahil sa tindi ng init ng panahon. Ang mahalaga sa ngayon ay ang kalusugan ng mga mag-aral, ganon din ng kanilang mga guro. Aprobado din kay Senador Sherwin Gatchalian ang agresibong proposal na isinumite ng DepEd kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay ang pagpapaikli ng school calendar upang maibalik na sa June to March ang school year 2026-2027. Sabi ni Gatchalian, hindi natin alam ang mga susunod na mangyayari sa lagay ng ating panahon, kaya't mas mabuting ibalik ang dati ng school calendar na walang pasok o summer vacation ng mga buwan ng Abril at Mayo. Para sa Raymond, sa Pilipinas, Mayor. Kakayanin na ba ngayong June na sa June na ang pasukan? Mukhang mahirapan sila, Mayor, nitong kaya nga yung 5-year transition period, ang kaya lang gawin daw ng DepEd ay 2 years lang, 2 years. 2 years. So yung school year ngayon, hindi pa nila kaya, then susunod, yung 25-26 mas uusog ng uusog, pero yung 26 to 27 yun na yung full na June to March ang magiging school calendar, Mayor. Siguro tanongin ang mga teachers dito, ang mga taga DepEd. Sa bagay. Yun na nga, Mayor, kasi ang problema hindi lang kasi pagtuturo din ang ginagawa ng mga yan, kaya marami pa requirements. Ang daming trabaho ng ating mga teachers. Ay, totoo yan. Maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Samantala, isinusulong ng isang mambabatas na bigyan ng buwanang supply na gamot ang mga... May report pa siya. Mamaya na yan. Madam Okay, sige. Okay. Ang mga lolo't lola na nasa edad 60 pataas sa House Bill number 10230 ni Agusan del Norte Representative Dale Corvera, nagkakahalagang 1,000 piso ang maintenance medicine, food supplements at vitamins na target ibigay sa mga senior citizen. Batay sa datos, may 9.2 milyong senior citizen ang kwalipikadong makatanggap ng mga diskwento sa mga pangunahing bilihin. Pero ayon kay Corvera, kahit may discount ay hindi pa rin kaya ng mga senior na makabili ng gamot kung wala namang sapat na pera. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang buong Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao dahil naman sa matinding epekto ng El Nino. Base sa Proclamation number 002 series of 2024, layo nitong mahabilis ang pagpapalabas ng mga tulong mula sa pamahalaan ng BARM para sa mga apektadong mamamayan sa Mindanao. Ipinanawagan naman sa iba't ibang ahensya sa rehiyon na isagawa ang mga kinakailangang hakbang para tugunan ang epekto ng matinding init sa lugar. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo naman sa 41 degrees Celsius ang heat index sa rehiyon ng BARM ngayong araw. Samantala, ipagbabawal na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagdaan ng mga motorsiklo sa southbound lane ng EDSA Camuning, Quezon City simula bukas. Ito ay kasabay ng pagsisimula ng 6 na buwang rehabilitasyon ng Camuning Flyover. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ang mga motorsiklong galing ng norte at patungong Cubao, Makati area ay igigiyas na nilang kumanan sa mga kanto ng Panay Avenue, Mother Ignacia Street, Eugenio Lopez Drive at Scout Borromeo. Batay sa record ng MMDA, nasa 23,000 ang bilang ng mga motorsiklong dumaraan sa bahaging ito ng EDSA kada araw, bukod pa sa 24,000 mga four-wheeled vehicles. Samantala, simula ngayon, ipinatupad na sa National Capital Region ang mas pinaagang pasok ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan ngayong araw ng Huwebes, May 2. Ito ay alinsunod sa resolution ng Metro Manila Council kung saan magsisimula na alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang pasok ng mga government employees sa LGUs. Ayon kay Mayor Francis Zamora ng San Juan, na siyang Pangulo ng Metro Manila Council, layo nitong mapagaan ang daloy ng trapiko sa Metro Manila. Tinatayang mahigit na 100,000 commuters sa Metro Manila ang makaiwas sa rush hour dahil sa nasabing pagbabago ng pasok sa opisina. Pero sabi ni Mayor Zamora, may mga empleyado pa ring aalalay sa mga vital services ng mga LGUs hanggang alas 5 ng hapon sa mga unang araw ng adjusted working hours. Sa iba pang balita, naglaan ng 3.7 bilyong piso ang Department of Budget and Management para sa mahihirap na estudyante na nasa tulong-dunong program ng Commission on Higher Education o CHED. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, aabot sa halos 250,000 na kwalipikadong estudyante ang makikinabang sa ilalim ng programa. Inaprobahan na ng DBM ang paglalabas o Special Allotment Release Order nitong Abril. Matatanda ang aabot sa 27.2 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan ngayong taon para sa free higher education program. At kayo po ba ay mahilig sa photography? Ikaw ba mahilig sa mahilig lang magpa-picture lakay, pero hindi marunong mag-picture masyado. Ayan, si Miss Karen Oyong magaling pumitik? Magaling manyut daw. Manyut, oo nga, oo. Ayan, at para sa mga mahilig sa photography, Dr. Ruel Aguila, ha? Ano ba yung camera mo? Nikon ba? O Sony na yata ang uso ngayong camera ha? Ang PAGCOR ay nag-iimbita pa rin, nag-aanyaya sa kanilang PAGCOR Photo Contest 2024. At ito ay bukas para sa mga amateur at professional photographers.
Ang tema ng nasabing contest ay Harvest Time. Ayan. Ayan, napapanood po ninyo mga kaibigan ha. At ang tema ng Pagcor Photo Contest 2024 ay para ipakita naman ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category. Yan. Para sa malarawang kuha sa impapawid gamit ang drone cameras. At bukod dito ay mananatili din ang conventional category. Tampok naman ang malarawang kuha gamit ang digital cameras at mobile category. Ayan yung mga cellphone ninyo ha. Lalo mga nasa probinsya ha. Yan yung mga pag-aani ng palay, pagtatanim ng tabako dyan o kaya bawang at ano pa ha. Kuhanan nyo kaya ng picture, gandahan nyo na anggulo. At sabi ni Chairman Tenco, abay tinaasan ang total cash prices sa 2.23 million pesos. At ang deadline ng entries ay submission ng entries ay July 31. Kaya para sa mga nais sumali at mahilig sa photography, abay para sa karagdagang detalye ay puntahan po ang kanilang website www.pagcor.ph/photocon 2024. Babalikan natin ilang pang mga balita. Oras, Mr. Michael is my guy. Magkano ba ang palitan ng dollar ngayon, bossing? Aba, ang palitan ng dollar ngayon, Miss Thea, ay nagsara sa tumaas, lakay? Magkano ba nung isang same noong bago mag Labor Day. Same. Same noong araw ng Martes. Last day ng Abril. 57 pesos and 76 centavos. Yan po ang palitan ng piso sa dolyar. 57 pesos and 76 centavos. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 9 na minuto bago mag-alas 5. Sa mga nais magkapera, sa ating mas malakas sa telepono, tawag lamang sa 0998-568-9094. Ayan. Simple lang po ang tanong namin. Ang tanong, sino ang mayor na Star City? Yun, no? Ang hirap naman yan, lakay. Mahirap ba yan? Oo. Ayan, di dalian natin na ano ang himpilan ng radyo na nagdiriwang ng kanilang 85th anniversary. Naku! Ito po ang kauna-unang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Ayan, abay kung hindi po ninyo alam, i-google nyo yan. At ang maswerteng mananalo, ayan, ano nga ulit yung number natin, 0998-568-9094. Tawag na at manalo ng limpak-limpak na 500 piso. Nakasmile lang kaya, hindi nakabusangan. Ay, oo. Yan. At hindi, nakalumbaba pa rin ba? Hindi na. Hindi na. Kasi couples na sila. Smiling face na sila, si Tita Cory at Ninoy Aquino. Correct. Meron tayong update, mahabigan, sa hatol na life imprisonment. Pero sabi 40 years daw Alamin natin ang report mula kay Noche Cacas kaugnay sa paglipat kay Model Denise Corneo sa Women's Correctional sa Mandaluyong. At si Simeon Ras dadali naman sa Bucor sa Muntinlupa. Ano update? Noche Cacas, please come in. Noche. Lakay at Taya, sinailalim pa rin itong dalawa sa medical examination at booking procedure, Lakay, habang hinihintay pa yung court clearance galing ng korte. Asan si Denise dyan? Siya ba yung naka-itim na naka-face mask? Ay, yung nakasalamin, Lakay. Nakasalamin? Oo. Naka-artista shades, Lakay. Parang naging chubby na siya sa kulungan, Ayan. Ano, lakihiyang ba siya? Marami ka nagtatanong, saan daw na-aresto? Sabi ko, yung dalawa na si Simeon Ras at bagitong si Dennis Lee Cornejo ng court hearing, Lakay.
Umattend sila ng court hearing tapos hindi na pinakawalan. Hindi na pinakawalan na kayo. Yun, reclusion na perpetua or yung life imprisonment. Habang hinihintay pa rin itong paglutang itong si Cedric Lee at isa pa na kasama doon sa kinasuhan. Si Ferdinand Guerrero. For ransom, Lakay. Nasaan daw sila? Nakapagpiyansa ba sila noon? Ba't hindi sila nakadalo dyan sa paghuhukom? Ang dito, ang informasyon natin na Lakay, meron daw na surrender filler. Pero batay dito sa ating pakipag-usap kay Taguig City Chief of Police Colonel Christopher Olaso, wala pa silang nakukuhang ganong impormasyon. Habang itong si Dennis Cornejo ay dadalhin sa Lakay sa Mandaluyong City sa Correctional Institution for Women, habang itong si Simeon Ras ay ibabiyahe sa may New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Nabatid Lakay na na kinasuhan nga ito at nagkaroon na ng guilty beyond a reasonable doubt itong apat na akusado na mayroong reclusion na perpetua ang hatol, Lakay. Che, ayan, nung ihatol yung reclusion na perpetua, life imprisonment kina Dennis Cornejo, anong reaksyon niya? Di ba siya naiyak? Sino kasama niya habang binabasahan? Yumuko, Lakay, yumuko. Yumuko? Wow. Umiyak? Hindi na kung kasi nakasalamin na. Naka-shades. Tapos naka-face mask pa. Ayan. Ayun. Matapos na. Siguro, Lakay, nag-fiesta yung kampo ngayon nitong si Totoy Bibo, Bong Navarro. Totoy Bibo? Siyempre. Exonerated siya. Lakay na halos magsara yung dalawang mata nitong si Bong Navarro matapos bugbugin ng grupo ni Cedric Lee, Lakay. Okay, maraming salamat, Noche. Mula at kanunan sa Pilipinas, sa DCR8, ako si Noche Kakasutuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Noche. Kakas, di ba si Cedric Lee, ito yung naging boyfriend ni... Yun nga katanungin ko, Lakay. Di ba maraming mga showbiz personalities na nakarelasyon itong si Cedric Lee? May yung singer, si Vina Morales. Alam ko nga, kung tama yung pagkakaalala ko, Lakay, sila yung may anak? May anak na isa. Samantala, andito na ang winner natin sa ating DJ Rates malakas sa telepono. Magandang hapon po. Hello. Hello, sino po sila? Si Jun Espinola po. Pakiulit po ang pangalan. Jun Espinola po. Jun V? Jun Espinola. Junri Espinola. Ayan, Espinola. Jun Espinola. Jun Espinola. Ayan, Kuya Jun. Jun Espinola. So, ano po ang sagot? Ano ang himpilan ng radyo na pinakamatanda? Ayan, kauna-unahan. Sigurado po kayo? Opo. Aba, talaga ha? Ilang Final percent? answer? 95%? Yes na po. Ano na, Kuya? Yes na po, undisputed sa July. Sa July daw kasi ang... tama ba? Sa July ang anibersaryo? Opo, July 15. Okay, taga saan ka, Kuya? Pasong Tamo, Quezon City po. Quezon City. Ayan, Kuya, wag mo ibabahan. Nanalo ka ng limpak-limpak na 500. Wag mo ibabang iyong telepono, cellphone na, Kuya, at aalamin ang iyong GCash number. Yan! Congratulations! Congratulations, Kuya Jun Espinola! Samantala sa ating, teka muna, bago ang balitang showbiz ni Miss Alia Catlo de Forte. Abay, bati mo natin yung mga nag-birthday. Parang Romy Del Moro, ng radyo natin. Birthday mo pala, ha? At si Ate Babes Cabanyero ng Dunada, Abay, birthday din pala niya ngayon, At syempre, para po sa mga taga Nueva Ecija, baka hindi po ninyo alam, birthday ngayon ni Congressman Jose Guy Pajernos. Ayan, kilala niyo ba si Jose Guy Pajernos? Yan po ay si Congressman GP. Ayan, Congressman GP Pajernos. Pinabati ni Kuyang Governor Umali at Popoy Taruk.
At happy birthday din kay Colonel Ding Ligaspi, kay Mr. Nazer Hajirul at Mr. Alex Sugay ng PMA Sandigan 82. Happy birthday din Noble Dong Roque ng Chuck Demores Shrine Club mula kay Most Worshipful Roland Paulino. At happy birthday din kay eto avid listener natin to si Miss Thea, ha? Sino yan, Lakay? 7 years old. Ayan. Si Kimay Negrillo ng Davao City at estudyante ng Davao Wisdom Academy. Happy listening. Happy birthday, Kimay. Ayan. At happy birthday din kay Brad, Attorney Fidel Calva ng BIR, Yusek Tony Ilagan at kay Manang May Cabye Sabater. Binabati ng mga taga-Pinili Metro Manila Residents Association. At ngayon sa ating balitang showbiz. Ikaw ang Miss Universe. Miss Universe ba yan? Sana sumali na lang si Denise Corneo sa Ay, ganito, Lakay. No? Pasak yan. Alam mo, napasama. Kawawa din yung si Denise. Nagamit lang ni Cedric Lee dyan. Oo. Si Cedric Lee talaga, iba ang ano ito eh. Ibang tabas ba, Lakay? Iba ang reputation. Samantala, ang gobernador ng Sultan Kudarat may regalong tig 50,000 sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines. 50,000? 50,000 each candidate ba ito? Paligay ko si Manong Chabit, di pa natalo dyan. Ayan. Manong Chabit, anong regalo mo sa mga candidates sa Miss Universe Philippines. Ito tayo mga showbiz princess, Ali, Ikatlota 4th. Lakay at Miss Thea, bongga ang governor ng Sultan Kudarat dahil bukod sa ito ang host ng National Costume Competition ng Miss Universe Philippines, ay nabigay din ito ng cash gift sa 53 candidates. Binigyan ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Manggudadatu at Congresswoman Bayrihan Manggudadatu sa Kaluran ng tig 50,000 piso ang kada kandidata. Sa isang event ay inanunsyo ni Governor ang umano'y thank you gift na 50,000 pesos kung saan naghiyawan at nagpalakpakan ng mga candidates at nagulat sa sorpresa ng opisyal. Lakay at Miss Thea, kung may 53 candidates, ang Miss Universe Philippines ay aabot sa 2,650,000 pesos ang regalo ng gobernador. Wow! Isang kandidato mula sa Mandaue City ang napaluha dahil makatutulong daw ang perang ito sa kanyang misis o sa kanyang Miss Universe journey dahil magastos daw talaga ang maging isang kandidata. Samot-saring reaksyon naman na ang natanggap ng gobernador mula sa netizens at may iilan na kwinestyon ito dahil ang Sultan Kudarat ay kabilang sa mga mahihirap na bansa sa Pilipinas. Abay, siguro kung si Manong Chabit, kung doon na gawin sa Vegan Ilocos Sur yan. Oo, Lakay. Abay, hindi lang 50,000. Baka triple pa yan. Oo. Sasamahan pa niya ng, ng vegan langgonisa. Tsaka bagnet. Ayan, tsaka bagnet. Chichacorn. Maraming salamat, Miss Aliyah. Teka muna, sinong favorite sa mga candidates? Yan. Lakay ang favorite sa mga candidates, no? Itong si Alexi Brooks ng representative ng Iloilo. At ang representative din ng Quezon Province. I-check mo nga, Miss Aliyah, parang familiar yung name. Parang kumandidata dito sa arena ng Aliwan. I-check mo nga. Ayan. Oo, Lakay. Dahil itong mga kandidato na to ay bago sila sumalang sa Miss Universe PH, ay talagang mga kontesera na ito sa mga beauty pageant. Okay, maraming salamat, Miss Aliyah. Back to you, Lakay at Miss Thea. Abay, ang mga taga-Philippine Army nanonood pala sa atin, Miss Thea, ha? Ayan, abay, kung kasing yaman daw sana nila ni Governor Chabit. Oo. Tig 1 million bawat kandidata. Ay, wow. Oo. Baka maging kandidata rin ako, Lakay, pag nagkataon. Isang gold bar lang yun ni Manong Chabit. Makikingat-ngat na ako, Lakay. Makikikot-kot. Ay, magandang hapon kina Kuyang Captain Romel Jordan. At binabati natin si Captain Gatan at Captain Lara ng Philippine Army. Oy, si Kapitan Rex Kayanong nanonood din sa atin dyan sa Antipolo, ha?
Kumusta, Kapitan? Wala bang derby ngayon? Ayan. Diyan ko siya malapit lakay sa patupadahan. Ayan. At binabati natin si Jolene Kerr at Sam Urbano, Spearman ng Las Vegas, Nevada. Aba, nanonood sila sa atin ngayon, ha? At binabati natin si Romela Cabanela ng Suzuki, ha? Ang init talaga ng panahon na lakay dito sa Pasay. Ayan, paglapag ko sa Terminal 1 from Vietnam, para akong nasa oven. Talaga, ha? Init talaga, ha? Ayan. At binabati natin si Manang Bing Adalin at ang kanyang apo at estudyante na si yung 7 years old na si Kimay Negrillo. Ayan. Abay, nung marin yung binabati natin, nagtatalon sa tuwa. Yung bata. Ang cute. 7 years old. Ayan. Aral ka mabuti. Ayan. Sa bagay, matalinong bata daw ito. Ayan. Very good. At binabati si Kuyang Aman Tosino. Aba, magpapakasal daw siya. Ayan. Magkakasal daw yung kanyang anak. Ayan. At ang magkakasal si Kuyang Judge Nilo Barsaga Jr. Ayan. Happy wedding. Best wishes kay Mark Anthony Tosino at Diana Malto. At yan na mahabigan ng kabuuan nating mga balitaan talakayan sa ating palatuntunang break time. Oy, o nga pala mga ateng, ha? Ayan, huwag masyadong magtatampo, ha? Bakit lakay? Kasi yung mga misis ng mga Freemasons, puro meeting daw. Katatapos lang na ANCOM, puro meeting pa. Oo. Kaya katulad ngayon, ayan, sabi ni DDGM Bureau Sipul Joel Roldan, ayan, may meeting ang NCRF, District NCRF, ha? Kayo mga ating dyan chill-chill lang mga ating, isama nyo na kasi lakay para meron din silang gathering. Kung pwede nga lang sana may gathering na kasama sila, pero hindi lahat ng panahon na sa kabilang room sa ilalaki. Pwede rin. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Theo Petra Corpus. Mga brethren, magandang hapon. Ingat-ingat sa heat stroke. Susunod na mga balansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Urat, Miss K, Karen Oyong. Bye-bye. Ingat.